pa si Tandang Selo at ito ay gumagawa na lamang ng walis at ang kanyang anak na si Kabesang Talis ay nakikisaka lamang sa mayayaman. Nang magkaroon ng daang-daang piso si Talis ay nagsarili na lamang ito kasama ang kanyang pamilya. Nagkaingin sila sa dulong bayan dahil akala nila'y walang nagmamay-ari nito. Sa paghawa ng gubat, nagkasakit ng malaria ang asawa ni Talis at ang kanilang anak na si Lucia. Nang malapit na nilang anihin ang unang tanim ay biglang dumating ang korporasyon ng Fraile at inangkin ang lupa ni Talis. Dahil sa taglay na kabaitan ni Talis ay pumayag ito sa buwis. Talis, kami ang nagmamay-ari ng lupaing iyan. Walang magawa kaya't ito'y nanahimik na lamang. Yung mamarapatin ay magbigay na lamang ng 30 pisong buwis. Papayag ako na magbayad ng buwis. Pagkaalis ng Fraile ay nag-usap ang mag-ama. Anak, magpamunin ka na lamang. Pagpalagay mo na lamang na ang 30 piso ngayon ay natalos tugal. O kaya nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Naging masagana ang ani ni Talis at marami siyang napagbilhan. Nagbalak siyang magpatayo ng bahay sa nayo ng Sagpang sa pagitan ng San Diego at Tiani. Masagana rin ang ani ng sumunod na taon dahil doon ang buwis ay tinaasan muli ng mga Fraile. Ama, muli tinataasan ng mga Fraile ang buwis. Anak, magpamunin ka na lamang. Nakapagpatayo ng bahay si Talis at binalak niyang pag-aralin sa Maynila ang mga anak nitong si Tano at si Huli. Ginawang kabesa si Talis sapagkat ito ay masipag at malakas kumita ng salapi. Iniwasan niya ang pakikipaggalit sa mga Fraile at pamahalaan. Inako rin niya ang buwis ng mga namatay at umalis na. Muling kinausap ni Tandang Selo ang kanyang anak na si Kabesang Talis. Pamahin ka, isipin mo na lamang sa mga kamag-anak ng buhay sa kanya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis ni Huli. Anak, pasensya ka na. Hindi mo na ito makapag-aral sa Maynila dahil sa taas ng buwis. Okay lang po, naiintindihan. Umabot ng 200 piso ang buwis kaya tumutol na Hindi si ka Talis. makakapagbayad ng buwis sa ibang tao na lamang ipapalit. Sobrang taas naman yata ng buwis.